Minsan, sa paghahanap natin ng bagong kaligayahan, hindi natin napapansin na unti-unti tayong nagiging dahilan ng luha ng iba. Sa isang tahimik na baryo, habang pumapatak ang ulan sa bubong ng lumang bahay, isang batang lalaki ang nakaupo sa harap ng pinto. Hawak niya ang lumang laruan na gawa sa kahoy. Basag na, pero pilit pa ring pinaglalaruan. Sa likod niya, nakasindi ang ilaw ng lamparang nanginginig sa hangin, at sa bawat patak ng ulan, naririnig ang mahinang tinig ng bata. "Lola, babalik pa kaya si Mama?" Tahimik lang si Lola Nena, pinunasan ng luha sa mata at tumingin sa dilim sa labas. Sa malayo, kumikislap ang ilaw ng bus na papalayo. Sakay si Maria, isang inang umiiyak, pero pilit pinapaniwala ang sarili na tama ang ginagawa. "Hindi ko siya iiwan magpakailanman," bulong niya habang pinipisil ang larawan ng anak. "Kailangan ko lang mahalin ulit ang sarili ko." Ngunit sa bawat kilometro ng layo, may batang pusong napupuno ng pangungulila. At dito nagsimula ang isang kwento. Isang kwento ng isang ina na piniling magmahal muli, ng isang anak na natutong maghintay kahit walang kasiguruhan, at ng mga pangakong iniwan sa ulan. Tahimik ang baryo sa tuwing dapit hapon. Sa lumang bahay sa dulo ng kalsada, maririnig ang mahinang iyak ni Maria habang pinapatulog ang anak niyang si Anton. 1 taon na mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Lang sulat. Walang tawag. Tanging mga tanong ng bata ang araw-araw niyang kasabay sa almusal. "Ma, bakit hindi na bumabalik si Papa?" Baka, baka abala lang siya sa trabaho, anak," sagot ni Maria habang pinipilit ngumiti. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala nang babalik. Ang puso niyang minsang puno ng pag-asa, ngayoy tila bahay na walang pinto, sarado sa lahat ng gustong pumasok. Tuwing gabi, kapag nakatulog na si Anton, lumalabas siya sa bakuran. Tinitingnan ang langit, humihinga ng malalim, at binubulong sa sarili. "Hanggang kailan ako magiging ganito? Hanggang kailan ako matatakot magmahal ulit?" Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi galing palengke, isang tinig ang tumawag sa kanya. Isang tinig na tila may lambing na matagal niyang hinanap. "Miss, nahulog po yung supot niyo." Paglingon niya, isang lalaki ang nakangiti. Malinis ang polo, mabait ang mata. "Ako nga pala si Leo," sabi nito. At doon, unti-unting gumalaw ang pusong matagal nang natutulog. Sa gabing iyon, hindi niya alam. Ang ngiting iyon ang magbubukas muli ng sugat na akala niyang gumaling na. Lumipas ang mga araw, at sa bawat linggo sa palengke, laging naroon si Leo. Minsan bibili lang ng tinapay, minsan ng prutas. Pero lagi niyang tinitiyak na makakausap si Maria kahit sandali. "Ang ganda ng ngiti mo kapag nagbebenta ka," biro ni Leo. "Dapat lagi kang ngumiti, kasi sayang kung itatago mo yan sa lungkot." Ngumiti si Maria, pilit man sa una, pero unti-unting totoo. Matagal na rin mula nang may nagsabi sa kanya ng maganda. At sa bawat araw na lumilipas, parang may bahagi ng sarili niyang muling nabubuhay. Si Anton, masaya, tuwing may bagong kaibigan si Mama. Pero sa likod ng kanyang inosenteng ngiti, may kutob na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalaro siya sa labas, narinig niyang nag-uusap ang kanyang lola at si Maria. "Anak," sabi ni Lola Nena, "mag-ingat ka. Hindi lahat ng mabait ay totoo." "Ma, mabuting tao si Leo. Hindi siya tulad ng dati kong asawa," sagot ni Maria. Halos may pakiusap sa boses. "Pero, tandaan mo," sagot ng matanda, "kapag muling nagmahal, siguraduhin mong hindi mo kailangang may iwanan." Tahimik si Maria. Alam niyang tama ang sinabi ng ina, pero sa puso niya, gusto niyang maramdaman ulit kung paano ang mahalin at mahalin pabalik. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na siyang nakikita sa piling ni Leo. Naglalakad sa tabing dagat, nagtatawanan, parang 2 taong walang iniintinding mundo. At sa bawat sandaling iyon, lumalalim ang kanilang ugnayan.
Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang tahimik na nagmamasid, mga mata ni Anton na sa bawat pag-uwi ni Mama ng gabi na ay unti-unting natutong tumahimik at huwag nang magtanong. Lumipas ang mga buwan at tila muling nabuhay ang kulay sa mundo ni Maria. Sa bawat mensahe ni Leo, sa bawat pagbisita niya tuwing hapon, parang bumabalik ang tibok ng pusong matagal nang natutong manahimik. Tuwing magkasama sila, nakakalimutan ni Maria ang bigat ng nakaraan. Nakakalimutan niya kung gaano kasakit maiwang mag-isa at kung gaano kahirap magpalaki ng anak na walang katuwang. Leo, tanong ni Maria minsang sila ay naglalakad sa tabing ilog. Sa tingin mo, deserve ko pa bang maging masaya? Bakit hindi? Sagot ni Leo habang hinahawakan ang kamay niya. Lahat ng sugatang puso may karapatang magmahal ulit. At sa gabing iyon, nang sumandal si Maria sa balikat ni Leo, naroon ang pakiramdam ng kapayapaan, yung katahimikan na matagal na niyang hinanap sa pagitan ng pagod at takot. Ngunit habang lumalalim ang gabi sa kabilang dulo ng baryo, si Anton ay nag-aabang sa bintana, hinihintay ang ilaw ng tricycle na madalas sakyan ng kanyang ina pauwi. Lumipas ang oras. Ang ilaw ng lampara sa mesa ay naupos at ang batang minsang maingay ay natutong matulog nang hindi nagtanong. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Lola Nena ang apo. Kumain ka na ba, Anton? Nasaan ang mama mo? Baka kasama po si Tito Leo, sagot ng bata. Mahinahon, pero malamig. Tahimik ang hangin, walang gustong magsalita. Sa mata ni Lola Nena, may takot na unti-unting lumalalim. Takot na baka sa paghahanap ni Maria ng bagong pag-ibig, unti-unti rin niyang nakakalimutang maging ina. Isang gabi, habang naglalabas si Maria, dumating si Leo sakay ng motorsiklo. May dala siyang bulaklak at may ngiting matagal nang hindi nakikita ni Maria. Nakita iyon ni Lola Nena mula sa bintana. At sa kanyang mga mata, hindi saya ang bumungad, kundi kaba. Pagkatapos nilang mag-usap sa labas, pumasok si Maria, bit-bit ang mga bulaklak at amoy ng pabango ni Leo. Ang bango mo, anak, sabi ni Lola Nena, pilit na nakangiti. Galing ka kay Leo, no? Opo ma, mabait siya. Naiintindihan niya ako. Alam mo, ma, matagal ko nang hindi naramdaman to. Yung pakiramdam na parang may nagmamahal ulit sa akin. Tahimik ang matanda. Pinanood lamang niya ang anak habang inilalagay ang bulaklak sa baso. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Anak, hindi ko ipinagkakait sa iyo ang kaligayahan. Pero sana, bago ka magmahal ulit, tanungin mo rin ang sarili mo. May lugar pa ba sa puso mo para sa anak mo? Napatigil si Maria. Ma, huwag mo namang sabihing mali ang magmahal ulit. Hindi mali, anak, sagot ni Lola. Pero mali kung may kailangang masaktan para lang sumaya ka. Tahimik si Maria. Sa mga salitang iyon, tila may tinig na tumama sa gitna ng dibdib niya. Pero mabilis din niyang itinaboy ang bigat ng pakiramdam. Kinabukasan, hindi siya umuwi magdamag. At nang marinig ni Anton ang boses ng kanyang lola habang nagdarasal, napatingin siya sa larawan nilang tatlo. Siya, si Mama, at ang tatay na matagal nang wala. Doon niya naramdaman, kahit bata pa siya, na may mga pagbabagong hindi na maibabalik sa dati. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Maria. Habang kumakain sila ni Leo sa maliit na karinderya, bigla nitong sinabi, Maria, mahal kita. Pero hindi ko kayang mabuhay sa bahay na may anak ng ibang lalaki. Para bang huminto ang oras. Nabitawan ni Maria ang kutsara. Hindi niya alam kung paano sasagot. Leo, anak ko si Anton. Wala siyang kasalanan. Alam ko, sagot ni Leo. Pero sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko na hindi mo ako ang una mong minahal. Hindi ko kayang makipag-agawan sa nakaraan mo. Sa mga salitang iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Hindi umiiyak si Maria, pero ang mga mata niya'y puno ng tanong. Nang gabing iyon, umuwi siya ng tahimik. Nakita niya si Anton na natutulog sa sofa,
Yakap-yakap ang lumang laruan na minsan ay ginawa ng kanyang ama. Lumapit siya, pinunasan ng pawis sa noo ng anak, at sa unang pagkakataon, naisip niya, kung pipili ako ng sarili kong kaligayahan, anong mangyayari sa kanya? Ngunit habang nakatingin siya sa natutulog na bata, narinig niya ang boses ni Leo sa loob ng isipan niya. Hindi mo kailangang manatili sa nakaraan. Karapatan mong maging masaya. At sa pagitan ng dalawang boses, ang boses ng pag-ibig at ang boses ng pagiging ina, unti-unting lumabo ang hangganan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal nagsalita si Lola Nena. Anak, nakita kong may mga gamit ka ng nakaayos. San ka pupunta? Ma, mahina niyang sagot. Kailangan kong subukan. Baka ito na ang pagkakataon kong maging masaya ulit. Tumahimik ang matanda. Wala nang salitang makakapigil sa desisyon ng anak. Ngunit sa mga mata ni Lola Nena, malinaw ang lahat. May isang batang pusong muling masasaktan. Umuulan ng gabing iyon. Mahina, pero tuloy-tuloy. Parang mga luha ng langit na matagal nang gustong bumuhos. Tahimik si Maria habang inaayos ang mga gamit sa maliit na bag. Walang ingay, walang kaluskos. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang kasama niya. Lumapit siya sa kama ni Anton. Nakita niyang mahimbing pa itong natutulog, may maliit na ngiti sa labi. Parang panaginip ng batang walang alam sa bigat ng mundo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hinaplos ang buhok ng anak, at sa mahinang tinig, bumubulong siya. Anak, patawarin mo si Mama. Hindi ko alam kung tama ito, pero kailangan kong hanapin kung sino ako. Babalik ako, ha? Pangako. Ngunit alam niyang may mga pangakong hindi tinutupad ng panahon. Isinabit niya sa mesa ang isang sulat. Sa loob, ilang salita lang. Anton, mahal kita. Huwag mong kalimutan yan. Habang papalabas siya ng pinto, huminga siya ng malalim, parang gustong balikan ang bawat alaala sa loob ng bahay. Ang unang hakbang ni Anton, ang halakhak sa tuwing naglalaro, at ang mga gabing magkasabay silang nanalangin bago matulog. Ngunit ngayong gabi, ang dasal niya ay para sa sarili. Diyos ko, tulungan mo akong maging masaya. At tuluyan siyang lumabas sa ilalim ng ulan. Ilang minuto ang lumipas. Nagising si Anton dahil sa lamig. Tinawag niya ang pangalan ng ina. Ma? Ma, nasaan ka? Walang sumagot. Sa mesa nakita niya ang papel. Basang-basa ng ulan na pumasok sa bintana, pero malinaw pa rin ang mga salitang nakasulat. Niyakap niya ang sulat at umiyak sa sahig. Iyong iyak na walang tunog. Iyong sakit na hindi maririnig kahit ng Diyos sa gitna ng ulan. Sa labas, may bus na paalis. Sa loob, si Maria nakatingin sa bintana, hawak ang rosaryong ibinigay ni Lola Nena, at pinipilit maniwala na may magandang kahihinatnan ng lahat ng ito. Lumipas ang ilang buwan. Sa lungsod, tila nagbago ang mundo ni Maria. May bago siyang tahanan, bagong mga damit, bagong mga ngiti. Si Leo, laging may dalang sorpresa. Mga bulaklak, alahas, at matatamis na salita. Ngayon, Maria, wala ka nang iisipin. Ako na ang bahala sa lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang magaan ang buhay. Walang utang, walang alalahanin. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, may lungkot na hindi niya kayang ipaliwanag. Tuwing gabi, habang tinitingnan niya ang ilaw ng mga gusali sa labas ng bintana, naitatanong niya sa sarili, ganito ba talaga ang kaligayahan? May mga gabi ring napapanaginipan niya si Anton, nakaupo sa harap ng bahay, basang-basa sa ulan, hawak ang lumang laruan, at sa panaginip na iyon, lagi niyang maririnig ang tinig ng bata. Babalik ka, diba mama? Gigising siya ng bigla, puno ng pawis, at may mga luhang ayaw tumigil. Ngunit sa umaga, babawiin ni Leo ang lahat ng lungkot sa pamamagitan ng mga halik at ngiti. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nandito naman ako, diba? At muli, tatawa si Maria, pilit, pero totoo sa paningin ng iba. Isang araw, habang nasa merkado siya,
nakakita siya ng batang halos kasing edad ni Anton. Hawak nito ang kamay ng ina habang bumibili ng tinapay. Ngumiti ang babae sa anak nito at sa sandaling iyon, parang may tumusok sa puso ni Maria. Pinanood niya silang lumayo at sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa baryo, na-realize niyang may kulang. Hindi kulang ang pera, hindi kulang ang atensyon, kundi ang yakap ng anak na iniwan niya. Ang mga unang buwan sa lungsod ay tila panaginip para kay Maria. Ngunit gaya ng lahat ng panaginip, dumating din ang umaga. At kasama nito, ang katotohanang hindi niya kayang takasan. Si Leo, na dati laging may ngiti, ngayon ay madalas tahimik, mabilis magalit, at palaging may reklamo. Isang gabi, habang naghahanda si Maria ng hapunan, narinig niya ang sigaw ng lalaki mula sa sala. Maria, ilang beses ko bang sasabihin, dito ka lang sa bahay, hindi mo kailangang lumabas palagi. Natigilan siya. Leo, namili lang naman ako ng mga gulay. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kung mahal mo ako, susundin mo ako. Sa sandaling iyon, parang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Ang lalaking dati nagbibigay saya, ngayon ay parang anino ng taong hindi niya kilala. Lumipas ang mga linggo at ang mga ngiti ni Leo ay unti-unting napalitan ng mga titig na malamig. Kapag nagkamali siya ng salita, tahimik lang ito, pero ramdam niya ang bigat ng galit sa bawat tingin. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo, tahimik na umiiyak. Sa mesa, nakalagay ang larawan ni Anton, isang larawan na palagi niyang tinititigan kapag wala si Leo. Anak, kung naririnig mo ako, patawarin mo si Mama. Akala ko, pag-ibig ang magpapaligaya sa akin, pero bakit parang lalo akong nag-iisa ngayon? Kinabukasan, nakita niya si Leo na may ibang babae sa telepono. Tahimik niyang pinanood habang ngumingiti ito. Di man niya naririnig ang mga salita, alam ng puso niya kung anong klaseng tawag iyon. At sa loob niya, isang bagay ang unti-unting nagising. Hindi galit, hindi inggit, kundi takot. Takot na baka tuluyang mawala ang sarili niya sa piling ng lalaking ito. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang dating ngiti sa mukha ni Maria ay napalitan ng mga luwang hindi na mabilang. Si Leo, na minsang pinangarap niyang makasama habang buhay, ay tuluyan ng nagbago. Hindi na siya ang lalaking nagbigay pag-asa, kundi isang alaala ng pagkakamaling pinili sa ngalan ng pag-ibig. Isang gabi, habang nag-iisa si Maria sa kusina, hawak niya ang lumang larawan ni Anton, ang batang iniwan niya sa baryo. Sa tabi nito, ang sulat na minsan niyang isinulat pero hindi na ipadala. Anak, patawarin mo ako. Akala ko, kaya kong hanapin ang sarili ko sa piling ng iba. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang mukha mo sa larawan, na-realize ko, ikaw pala ang bahagi ng sarili kong matagal ko nang hinahanap. Habang binabasa niya ang sariling sulat, tahimik siyang umiyak. Ang mga luha ay bumagsak sa papel, parang bawat patak ay simbolo ng tao ng pagkukulang. Sa labas, rinig niya ang tawanan ni Leo sa telepono. Ang parehong tawa na minsang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ngayon ay parang tunog ng pagkawasak. Tumayo siya, lumapit sa salamin, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang sarili. Ang babaeng pagod, kulubot, at walang ningning sa mata. Saan na napunta yung Maria na dating kayang tumawa? Saan na napunta yung ina na may pangarap para sa anak niya? Tahimik. Ang tanging sagot ay ang ihip ng hangin mula sa labas ng bintana, tila tinig ng nakaraan na muling bumabalik. At sa gabing iyon, napagpasyahan niyang bumalik sa baryo. Hindi para humingi ng kapalit, kundi para muling humingi ng tawad. At baka sakaling, sa huling pagkakataon, makita niyang muli ang anak na matagal na niyang pinabayaan. Pagkatapos ng halos 15 taon, bumalik si Maria sa baryo na minsan niyang iniwan. Ang dati maingay na kalsada, ngayon ay tahimik. Ang mga puno, tila tumanda rin kasabay ng panahon. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang bumibigat ang hangin.
Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga alaala. Bitbit niya ang maliit na bag at sa loob nito, tanging mga sulat at lumang larawan ni Anton. Wala siyang dalang alahas, walang pera, tanging pag-asa lang na baka tanggapin pa siya ng anak. Nang marating niya ang lumang bahay, natigilan siya. Iyon pa rin ang parehong pinto, ang parehong bintana, pero wala nang tunog ng batang tumatawag ng mama. Lumabas si Lola Nena, ngayon ay payat na at mahina. Nang makita si Maria, tumigil ito saglit, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ma, mahinang sabi ni Maria, nandito na ako. Tahimik si Lola. Nilapitan niya ang anak, hinawakan ang kamay nito. Hindi na siya nagsalita, tanging mga luha lang ang bumuhos. Ma, patawarin mo ako. Ang dami kong maling pinili. Ngumiti si Lola Nena ng bahagya. Ang mahalaga, anak, bumalik ka. Pero sana, hindi lang ako ang gusto mong balikan. Itinuro niya ang taniman sa likod ng bahay. Doon, may isang lalaki. Matangkad, may suot na simpleng kamisa, abala sa pagtatanim. May pamilyar na tindig, may mga mata na parang nakita na niya noon. Si Anton. Bulong ni Maria, nanginginig ang boses. Anak ko! Lumapit siya, mabagal, halos hindi makahinga. Ngunit bago siya makalapit, tumayo si Anton. Napansin siya, at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, tumigil ang lahat. Walang salitang lumabas. Tanging katahimikan lang na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa mga mata ng anak, may halong pagkilala at paglayo. Hindi galit, pero hindi rin yakap. Isang titig na nagsasabing, buhay ako, pero hindi na ako yung batang iniwan mo. Matagal, bago muling nagsalita si Maria. Nakatayo lang siya sa tapat ni Anton, habang ang hangin ay tila huminto sa pagitan nilang dalawa. Ang batang minsang iniyakan niya gabi-gabi, ngayon ay isang binatang may sariling mundo. May mga mata ng taong natutong mabuhay kahit walang yakap ng ina. Anak! Mahinang sambit ni Maria, nanginginig ang tinig. Ako ito, si Mama. Tumingin si Anton walang galit sa muka, pero malinaw ang distansyang itinayo ng panahon. Alam ko, sagot niya. Matagal na kitang gustong makita, hindi para marinig ang paliwanag mo, kundi para maintindihan kung bakit mo ako iniwan. Niyakap ni Maria ang mga kamay niya, subalit hindi gumalaw si Anton. Ang lamig ng kanyang palad ay parang hangin ng Disyembre. Tahimik, pero masakit. Anak, patawarin mo ako. Akala ko noon, kailangan kong hanapin ang kaligayahan para maging mabuting ina ako sa iyo. Pero mali ako. Kasi, iniwan kita para lang maramdaman kong buhay pa ako. Tahimik si Anton. Tumingin siya sa malayo, sa mga punong itinanim niya sa bukirin. Bata pa ako nang umalis ka. Galit ako noon. Pero habang lumalaki ako, naisip ko, baka may dahilan ka. Baka hindi mo rin gustong iwan ako. Tumingin siya muli sa ina. Kaya ngayon, wala na akong galit. Pero, Ma, tumigil siya saglit, pilit na pinipigil ang luha. Hindi rin ibig sabihin na kaya ko nang bumalik sa dati. At sa mga salitang iyon, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Maria. Ang bawat patak ay parang taon ng katahimikan na ngayoy bumabalik sa kanya. Ayos lang anak, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad. Masaya na akong makita kang buo. Lumapit si Anton, itinulak ng bahagya ang braso ng ina upang tulungan itong maupo. Isang maliit na kilos ng pag-aalaga. Hindi pa pagmamahal, ngunit simula ng paghilom. Lumipas ang ilang buwan mula nang magtagpo silang muli. Si Maria ay tumira sa maliit na silid sa tabi ng bahay ni Anton. Tahimik siya, hindi na pilit na lumapit, kontento na sa bawat tanaw sa anak na abala sa bukid tuwing umaga. Hindi man nila binabanggit, pareho silang nag-aayos ng sugat sa paraang tanging panahon lang ang nakakaunawa. Ngunit isang araw, habang naglilinis si Maria ng hardin, bigla siyang napahawak sa dibdib. Mabilis, mabigat ang paghinga. Nahulog ang hawak niyang mga bulaklak sa lupa. Tumakbo si Lola Nena.
Ngayon ay halos di na rin makalakad at sumigaw, "Anton, ang mama mo!" Dinala nila si Maria sa ospital ng bayan. Habang nasa emergency room, nakaupo si Anton sa labas, nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. "Dok, kamusta po ang lagay ng nanay ko?" tanong niya. "Mahina na po ang puso niya. Dapat noon pa siya nagpapatingin," sagot ng doktor. Sa sandaling iyon, parang lahat ng galit at lungkot ni Anton ay biglang naglaho. Napuno ng takot ang puso niya. Takot na baka tuluyang mawala ang taong minsan niyang kinasuklaman. Ngayon ay tanging ina na lang na kailangan niya. Kinagabihan, habang nakahiga si Maria sa kama ng ospital, binuksan niya ang mga mata. Nandoon si Anton, nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niya ng mahigpit. "Anak," mahina niyang sabi. "Huwag kang umiyak. Masaya ako na nandito ka." "Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa tapos to. Ayusin mo muna lahat ng mga kulang sa buhay mo, kasama ako." Ngumiti si Maria, maputla ngunit payapa. "Salamat anak. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong tawagin mong mama." "Ikaw pa rin si mama," sagot ni Anton. "Kahit gaano kalayo ang pinanggalingan mo." At sa sandaling yon, ang unang yakap nilang dalawa, matapos ang 15 taon ay nangyari. Walang salita, walang paliwanag, tanging yakap na puno ng pagpapatawad. Tahimik ang ospital ng gabing iyon. Tanging tunog ng monitor ang maririnig sa kwarto at ang mahinang paghinga ni Maria. Sa tabi ng kama, nakaupo si Anton, hindi na iniwan ang kamay ng kanyang ina. Ang mga mata niya ay pagod, pero puno ng pagmamahal na hindi niya kailanman naipakita noon. "Anak," mahinang sabi ni Maria, "huwag mo sanang kalimutan. Kahit sa mga panahong wala ako, araw-araw kitang minahal." Umiling si Anton, pilit pinipigilan ang luha. "Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa ito ang katapusan. Gagaling ka pa." Ngumiti si Maria, pagod ngunit payapa. "Anak, minsan hindi na natin kailangan gumaling. Minsan, kailangan lang nating mapatawad. Pati ang sarili natin." Tumulo ang luha ni Anton. Hinawakan niya ang pisngi ng ina at sa unang pagkakataon, inilapit niya ang ulo nito sa kanyang dibdib. "Salamat ma," mahinang bulong niya. "Salamat kasi bumalik ka. Kahit huli." Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang pumikit si Maria. Ang kanyang huling ngiti ay hindi ng kalungkutan, kundi ng isang inang nakahanap na muli ng tahanan. Hindi sa lugar, kundi sa yakap ng anak na minsan niyang iniwan. Ang ilaw ng silid ay dahan-dahang lumiwanag, tila sinasabi ng langit na tapos na ang kanyang paghihirap. Si Anton, tahimik lang, patuloy na yakap ang ina. Walang iyak, walang sigaw, tanging init ng yakap na ayaw na niyang bitawan. Ilang araw matapos ang libing, bumalik si Anton sa lumang bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Sa mesa, nakita niya ang lumang rosaryo ng ina, at sa tabi nito, isang sobre na may nakasulat. Para kay Anton, kapag oras na. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, isang sulat na isinulat ni Maria noong panahon na may sakit na siya. "Anak, kung nababasa mo to, baka nasa piling na ako ng Diyos. Huwag mong isipin na talo ako dahil sa wakas, natagpuan ko na ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Anak, salamat sa pagtanggap kahit huli na. Salamat sa pagyakap sa akin kahit nasaktan ka. Alam kong hindi ko mababawi ang mga panahong nawala. Pero sana, sa bawat araw ng buhay mo, piliin mong magmahal ng buo, kahit minsan ay may takot." Tumulo ang luha ni Anton habang binabasa ito. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman niya ay katahimikan. Lumabas siya sa bakuran at sa ilalim ng liwanag ng araw, tumingala siya sa langit, hawak ang rosaryo. "Ma, salamat. Dahil sa iyo, natutunan kung hindi mahalaga kung ilang beses tayong nagkamali, ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at nagmamahal muli." Ngumiti siya,
At sa pag-ihip ng hangin, tila may tinig na narinig mula sa malayo. Malambing, pamilyar, at puno ng pag-ibig. Anak, lagi akong nariyan. Sa bawat dasal mo, sa bawat ngiti mo, nandyan si Mama. Mga kaibigan, ang kwento ni Maria ay hindi lamang tungkol sa isang inang nagkamali, kundi tungkol sa bawat taong minsang naligaw sa paghahanap ng kaligayahan. Maraming Maria sa mundong ito, mga inang napagod, mga pusong sumuko, mga taong umalis, hindi dahil gusto nila, kundi dahil akala nila, doon nila matatagpuan ang sarili nila. Ngunit sa huli, natutunan nating lahat na may mga taong hindi kailanman dapat iwanan. Ang mga taong nagmamahal sa atin ng walang kondisyon, tulad ng anak, magulang, o pamilya. Ang pag-ibig, mga kaibigan, ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y puno ng sakripisyo, ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, ang totoo at tapat na pagmamahal ay laging bumabalik. Kung ikaw man ay may taong nasaktan, may maling desisyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan, tandaan mo, habang humihinga ka pa, may pagkakataon pang itama ang lahat. At kung ikaw naman ang naiwan, ang natutong mabuhay mag-isa, ang sugatang puso na matagal ng tahimik, patawarin mo na. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan.